Isipin niyo po, kung ang iboboto niyo po, sabihin na natin, si BBM. Okay? Na hindi ko iniwan si Bongbong noon pa. Pero iba kasi yung kaibigan, iba yung may mga anak ka, mulat ka na, at alam mo na ang kailangan mong ipaglaban para sa bayan mo. Okay? If you vote for him and he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kesa sa nakaw ng iba. Make sure sa May 9, do not give your future away! Do not allow our country to be laughed at again by the world. Do not allow another president who does not deserve to lead. On May 9, we will bring back decency to the presidency. We will vote for the strongest woman I know, Leni Robredo. Ayan po si Ate Shawi, mga kaubayan, si Sharon Cuneta noong 2022 presidential election na kung saan ay alam naman natin na anti-Marcos yung rally nila kasi si Leni Robredo yung kanyang sinuportahan. Although ninong niya sa kasal, mga kaubayan, kay Gabby Concepcion kung hindi ko nagkakamali, itong si dating Pangulong Marcos Sr., yung tatay ni PBBM, ay ninong niya. Pero yung kanyang sinuportahan at ikinampanya ay si Leni Robredo. Kaya sabi niya, mas okay pa daw yung lugaw kaysa nakaw or sa magnanakaw, mga kababayan. At alam naman natin yung mga ganong sinasabi nila na magnanakaw ay walang iba kundi yung mga Marcos noon. At ngayon na iba na nga po ang hangin at marami po ang medyo tumaas ang kilay, no? Lalong-lalo dito sa mga hindi mga dilawan, no? Or dito sa mga ibang sumuporta na bakit biglang ganon, no? Na suportado na daw ni Ate Shawi, no? Ni Sharon Cuneta, si PBBM. At ngayon ay close na nga sila, nagbiso-biso pa nga sila, mga kababayan, at hinalikan pa nga ni PBBM yung kamay ni Sharon Cuneta doon sa isang event nga sa Maynila, no? At kasama dito si Kiko Pangilinan na kung saan noon ay galit na galit din sa mga Marcos, no? Gusto nga pong ipahukay itong kanyang tatay, no? Si dating Pangulong Marcos Sr. na gusto niyang ipahukay doon sa libingan ng mga bayani dahil hindi nga po siya papayag na mailibing daw doon yung isang diktador at magnanakaw, mamatay tao doon sa libingan ng mga bayani. At ngayon ay ito yung ating makikita na nagsama-sama sila, no? Dito na po sila sa administration, no? Although dilawan pa naman po sila, no? Liberal Party pa naman po itong dinadala ni Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan. At di ko lang po alam kung ano po yung masasabi ng buong Liberal Party, no? Or kumbaga may consent ba kaya or ito na ba kaya ngayon yung kailang stand, no? Ng Liberal Party na makipag-join forces dito sa administration, dito sa mga Marcos. Kasi alam naman po natin sa politika, mga kababayan, wala naman po talagang permanenteng kaaway at walang permanenteng kaalyado, no? Kung saan ang may pera, ang may budget, doon po talaga ang karamihan, no, ng mga politiko. Bibihira or kaunti lamang yung mga politiko na mayroong panindigan talaga, mga kababayan, no? Kung sinasabi natin or pag pinag-usapan natin ang prinsipyo ay mangilan-ngilan lamang po ang mga politikong may ganun, no, na may prinsipyo talaga. Kasi mostly sa mga politiko, pag sino yung presidente, sino yung may hawak ng budget, ay doon po talaga nagtatalunan, no, yung mga politikong walang prinsipyo, no. Ito talaga yung realidad ng politika. Bibihira lang or kaunti lang yung mga politiko talaga na may prinsipyo or tatayuan talaga nila yung prinsipyo. Kaya para sa aking opinion, mga kababayan, hindi ko lang alam, no, kung paano pa maniwala yung mga tao dito sa Liberal Party, dito sa mga dilawan, dahil yung pamilya na kanilang isinisigaw noon sa mga lansangan, sa mga interview sa mga media na never again to Marcos, Marcos magnanakaw, at kung ano-ano pang mga masasamang salita at masasakit na salita ang kanilang sinasabi noon sa pamilya Marcos. At ngayon naman ay makikita natin yung isa sa mga leader ng Liberal Party na si Kiko Pangilinan ay makikita natin na nandito na, kasama na si PBBM, no? Magkasama na po sila. Di ko alam kung paano pa sila paniwalaan dito sa kailang mga prinsipyo, no? Kung meron man itong prinsipyo ng Liberal Party na anti-Marcos talaga, consistent sila noon. Pero ngayon ay naiba na nga po ang hangin. So hindi ko alam kung maniwala pa kaya yung taong bayan dito, no, na ito na ngayon yung Liberal Party. Sa bagay, wala naman po masama, mga kababayan, na magpatawad at mga ganyan-ganyan kasi tao lang naman po tayo, no, magpatawad or nagkapatawad
magkasawaran na kaya sila itong Liberal Party at itong mga Marcos, no? O kaya may iba pang dahilan mga kababayan, no, kung bakit po makikita natin na nandito na po yung Liberal Party kasama ang mga Marcos. Kung politika ang dahilan ay sa aking opinion or sa tingin ko dito mga kababayan ay ito nga po yung kanilang target, no, na talagang talunin ang puwersa ng mga Duterte mga kababayan. So yan po yung isa sa mga unang nakikita kong dahilan, no, kung bakit siguro makikipagsanib puwersa nga itong Liberal Party dito sa mga Marcos dahil malakas nga si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kaya hindi naman po sikreto yan kasi si Risa Hontiveros talaga at si Trillanes ay napaka-vocal na rin po niya, no, na nagsasabi na po na kung gusto talagang talunin ng mga Duterte ay magsanib puwersa ang mga Dilawan, ang mga Pinklawan at itong mga loyalista, no, itong sa administration ng mga Marcos. Kaya yun lang po yung kailang nakikitang paraan para matalo talaga nila si VP Sara Duterte mga kababayan. So ano pa masasabi nyo dito sa mga sinasabi noon ni Sharon Cuneta about dito kay PBBM, no? At ngayon po yung nangyayari nga ngayon na dito na nga po sila ngayon sa or makikita natin na nandito magkasama po sila, no? Sila PBBM at ang First Family at ang itong Liberal Party na sa pamamagitan ni Senator Kiko Pangilinan na kung saan ay official po siya, no, ng Liberal Party of the Philippines. So please comment down below kung ano pong masasabi nyo dito mga kababayan kay Ate Shawi, no, Sharon Cuneta noong mga panahon po itong kampanya, no, noong 2022 presidential election mga kababayan. At yun nga yung kanilang mga sinasabi noon against dito sa mga Marcos, no, particularly kay PBBM noon na talagang isa sa mga kalaban ni Vice President Leni Robredo nung time na iyon, no, at sila nga po yung nagwagi noong May 9, 2022 presidential election, no, sila ni Vice President Sara Duterte. At ngayon ay naiba na ang hangin at nagawatak-watak na po yung kanilang unity, yung unity team na kanilang dinadala noon noong 2022 ay ngayon ay nagkawatak-watak na mga kababayan, no, naghihiwalay na yung unity ng Duterte at Marcos mga kababayan. So ngayong 2028 presidential election, sa tingin ko ay excited ito mga kababayan, napaka-exciting ito dahil may mga grupo na magtatalunan or lulundagan mga kababayan, no. Kaya po dito sa nangyari ngayon, no, marami pa yan, may mga exciting part pa yan mga kababayan, may mga sorpresa pa yan na mga grupo na mga politiko na pupunta dito sa kabila or pupunta dito sa kabila. So abangan natin yan mga kababayan. So talagang maraming mangyayari pa habang papalapit na ang 2028 presidential election at tingnan natin kung sino kaya ang magwawagi, no, ang magiging susunod na presidente ng 2028 mga kababayan. Kasi nakikita natin parang wala pang mabigat or malaking pangalan, no, na pwedeng i-endorso, no, or pambato ng administration, no, ng Team Marcos kung sino po kaya yung kanilang big name, no, itong kanilang pwedeng isasalang or patakbuhin sa 2028 presidential election maliban dito kay Secretary John Vic Remulla na kung saan ay willing daw po siyang tumakbo sa pagkapangulo kung i-endorso siya ni PBBM mga kababayan, no. At itong mga Dilawan naman ay nag-umpisa na rin na nag-uusap-usap, no, yung mga leader ng Liberal Party kung sino kaya yung kanilang pangbato naman mga kababayan. Pero pinakagusto talaga nila or matunog na ilalaban nila si dating Vice President pa rin, no, ang mayor ng Naga City na si Mayor Leni Robredo pa rin yung gusto nila. At meron ding lumulutang na Bam Aquino at Risa Hontiveros mga kababayan, no. Pero si Risa Hontiveros naman ay very transparent na siya, very vocal na she's willing to run for president, no, sa 2028 naman. At sa dito naman sa kabilang banda si VP Sara ay nangunguna pa rin, no, na pambato rin ng pangulo pagka-presidente. Sa mga tumatakbong presidente ay nangunguna si VP Sara Duterte. At sabi nga po ni dating Senador Frank Drilon, si VP Sara ang she is the woman to beat daw, pinakamalakas na kalaban sa 2028 presidential election. So ano po masabi dito mga kababayan, please comment down below. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.